Susunod daw ang Department of Public Works and Highways sa utos ng Office of the Ombudsman na ilabas lahat ng computer at gadget na na-issue noon kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Naghain naman ang resolusyon ng ilang mambabatas para paimbestigahan sa Kamara ang pagkamatay ni Cabral. May unang balita si Chino Gaston. Patuloy na ino-authenticate ng NBI ang viral video na ito nakuha sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Kita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at isang babaeng nakaupo sa concrete barrier. Nauna nang sinabi ng NBI na tugma ang video sa mga naunang lumabas sa investigasyon sa pagkamatay ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Sinusuportahan din nito ang selfie photo na ipinost ng driver ni Cabral na si Ricardo Hernandez. Nauna nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na tunay ang selfie. It's very material in the sense that if it's a genuine footage, tapos dun mismo sa location na yon, nakita si Jose Cabral, yung kanyang bangkay, it would actually prove among others that she's really there. And apart from that, there will be a stronger support now to the statement of the driver, Rick Hernandez, na talagang nandoon siya at iniwan siya doon. Nais ding masuri ng NBI ang nakitang cellphone sa loob ng kotse ni Cabral. Pero kailangan ng hiwalay na warrant mula sa korte para masuri ito. Ayon sa NBI, may mga nakuhang dokumento at personal na gamit ni Cabral nang halughugin nila ang hotel room kung saan siya tumuloy bago siya nasawi. May ilang perasong dokumento that are subject to verification. Kaya naman po i-return muna natin ang search warrant. And eventually, after the return of the search warrant, we will be able to learn from the court kung anong dapat gawin doon sa mga seized items. Well, I couldn't say right now kung kasama yan o related yan. Pero ang masasabi ko lang po, mayroong kahit papaano is relation doon sa ating iniimbestigahan na kaso. We did not get any suicide note. The pieces of evidence that were gathered shows that there is a suicide. Pero hindi pa natin masabi. Let the investigators makumpleto yung kanyang investigation, no? Comparing every pieces of evidence, every statement, and every footages. Dagdag ng NBI, kung may sapat na basihan, posibleng gumamit ng polygraph test sa driver ni Cabral. Tinitingnan daw lahat ng anggulo, pati ang haka-haka ng ilan na posibleng pineke ang kanyang pagkamatay. Bagay na nangyari na raw dati sa ibang kaso pero kalaunay nahuli pa rin ang sospek. Ang ombudsman, inutusan naman ng DPWH na ilabas lahat ng computer at iba pang gadget na inisyu kay Cabral. Isa sa ilalim ito sa pagsusuri ng isang law enforcement agency para matukoy kung may binago o binura sa mga ito noong maisa publiko ang anomalya sa mga flood control project. Ayon sa DPWH, susunod sila sa utos ng ombudsman. Naghain na rin ng resolusyon ng ilang kongresista sa Kamara para imbestigahan ang pagkamatay ni Cabral. This inquiry is also a call to action to immediately secure testimonies, place witnesses under protection, and prevent any further loss of life or truth. Marami pong butas at hindi nagtutugma ang mga salaysay sa pagkamatay ni Jose Cabral. Isa sa naghain ng resolusyon, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hawak ngayon ang listahan ng mga mambabatas na may mga proyektong pinaglaanan ng budget ng DPWH na binansagang Cabral Files. Nakuha ni Leviste ang record mula kay Cabral noong September 4 matapos i-otorisa ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ito ay listahan ng lahat ng mga projects sa DPWH budget at para sa bawat isang proyekto, may nakalagay na proponent at saka iba pang mga notes. Halos lahat po ng mga congressman at senators ay nasa listahan ito. Bagamat handa raw siyang ilabas ang listahan kung papayagan ni Dizon, mas mainam aniya kung ang DPWH ang maglalabas nito. Pati raw ang nanay niyang si Senador Loren Legarda nasa listahan. Bagamat sinabi raw nitong hindi niya nakausap si Cabral. Tinanong ko nanay ko, sabi niya hindi naman niya kinausap si Jose Cabral tungkol sa project. Kaya hindi niya alam paano nakapasok ito sa listahan. Kaya maganda din na isa publiko ng DPWH ito para din malinawan na, hindi pala ako yung nagpasok nun, baka ginamit lang ang pangalan. Hinihinga naman ng tugon dito si Dizon.
Base sa Cabral files, hinihingan umano ng DPWH ang mga kongresista ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 150 milyon pesos. At natuklasan niyang bago pa aprubahan ang budget ay tila may ayusan na sa bidding. Meron din mga Leadership 1 at Leadership 2 na nabanggit po ninyo na I think mga over 20 billion din ang pangalan sa leadership sa listahang ito. Naka-codename na siya. Hindi natin alam sino si leadership. Pero ang isang project sa leadership list na ito ay sa aking distrito na si Yusek Cabral po siguro ang makakapaliwanag. Pero yung kontratang ito ay na-award kay Congressman Edwin Garjola. Hinihingan pa namin ng komento rito si Guardiola. Dagdag pa ni Leviste, sa 2025 budget, umabot aniya sa 721 billion pesos ang DPWH insertion. 401 billion dito ang sa district representatives habang 320 billion ang outside allocable. Nasa 21 billion daw rito sa outside allocables ang sa mga senador. Mukhang taon-taon umano ginagawa ni Cabral ang budget insertions mula sa DPWH at sa Kongreso. Pero hindi lang sila ang may insertion umano. Kami din po dito mga opisyal sa mga ahensya ng gobyerno, bukod sa DPWH na may insertion, may mga secretary at undersecretary kahit walang kinalaman sa DPWH, meron din flood control project. Sabi ni Leviste, ipinakita na niya ang listahan sa Independent Commission for Infrastructure at sa Ombudsman. Pero kailangan pa ng ebidensya na mag-uugnay sa proponent sa kontraktor. Ito ang unang balita, Chino Gaston para sa GMA Integrated News.